Humawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ialay po natin ang misang ito para sa ating mga kababayan na lubhang naapektuhan ng malakas na pag-ulan, ng pagbaha. Idalangin po natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. At idalangin po natin ang bawat Pilipino na maging bukas palad, lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Upang tayo ay tuluyang punuin ng Diyos ng pag-asa, atin poong buong kababaang loob, aminin ang ating mga pagkakamali at pagkukulang. Panginoong Hesus, sa pagbibigay daan ng pagdududa o alinlangan sa aming kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa mga pagkakataon po na hindi namin kinikilala o nakikita yung mga bagay na aming tinanggap, sa mga bagay na ipinagkaloob sa amin, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa mga pagkakataon po na hindi namin pinakikinggan o dinadama ang mga daing kalagayan ng aming kapwa, lalo na noong mga mahihirap at maliliit, mahihina, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa Lupay lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat, ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay. Pakundangan, sa kanyang panalangin at kagitingan, maipahayag nawa naming si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang naghahari sa iyong kadakilaan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi, sa higaan ang mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon sa lungsod ay naglalakad. Ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad. Ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag.
Sa akin ngang paglalakad, nakita ko'y mga bantay. Nagmamanman, naglilibot sa paligid, sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang na nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw, yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa sangtuaryo sa lugar na dakong banal. Ikaw na rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigpit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit, ang papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nanghahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, wikain mo po o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ipahayag mo, Maria, na si Kristo'y nabuhay na, libingan niya'y yaong nakita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan, yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus at isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala. Lumingon siya pagkasabi nito, at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro nyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, ibig sabihin, guro.
huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon. At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isa pa rin pong magandang umaga sa ating lahat. Yung mga nanonood, I'm sure marami pong nanonood sa atin live stream, Facebook o YouTube man, saan man po kayo naroroon. At dito po sa ating simbahan sa Quiapo Church. Meron po tayong ginagawa na tayo'y nahihirapan, natatakot, nabibigatan, hindi dahil sa kagagawa ng iba, kung hindi sa kagagawa natin. Tayo ang lumikha. Tayo ang dahilan. At isa sa mga ito ay yung tinatawag nating suspetsa. Suspetsa. Suspicion. Kung sa Biblia, meron tayong tinatawag na doubting Thomas, o Tomas na pala duda, meron din tayong tinatawag siguro na masuspetsang Maria Magdalena. Masuspetsang Maria Magdalena. Tamang akala, tamang maling akala. Yan. Bakit ko nasabi na si Maria Magdalena ay tamang maling akala o masuspetsa? Nung dumating siya doon sa puntod ni Jesus, sa ikatlong araw matapos na mamatay ang Panginoon, nakita niya bukas yung nakaharang na bato sa puntod ni Jesus. Doon pa lamang po, nagtatatakbo siyang bumalik doon sa mga alagad. Ano ang sabi niya? Ninakaw. Ninakaw yung katawan ng ating guro, ng ating Panginoon. Nakabukas yung puntod. Tamang maling akala yon. No? Pagkatapos, ano sumunod na pangyayari? Bumalik siya. Bumalik siya sa puntod na bukas ni Jesus. This time, sumilip na siya. Sumilip na. Nung una, kung tinignan lang niya mula sa isang distansya, ito sumilip na siya. Sumilip na ganoon. Ano nakita niya? May dalawang lalaki. Mga anghel yun eh. Ano ang tanong sa kanya? Oh, bakit ka narito? Kinuha nila. Tinanong siya ng mga anghel, kinuha nila ang katawan ng aking Panginoon. Tamang ano na naman, tamang maling akala na naman, masuspecha na naman. So anong ginawa ni Maria Magdalena? Eh di lumayo ng kaunti. Sa paglayo niya, meron siyang nakitang isang lalaki. Ang inakala niya isang hardinero. Sabi ni Maria Magdalena, kung kinuha niyo, ipakita niyo kung saan niyo dinala yung katawan ng aking Panginoon, kukunin ko. Tamang maling akala na naman. Masuspecha na naman. No? Nakita niyo po, 3 beses siyang nagsuspecha sa mga pangyayari. Bakit ba nabubuo yung ating pagsususpecha? Bakit talaga may taong laging masuspecha? Laging tamang akala, maling akala? Siguro, kaya ka ginabi, meron kang kasamang iba. Siguro kaya kulang ang sweldo mo, may pinagkakagastusan ka na. Siguro bakit ayaw mong umuwi sa Pilipinas, meron ka ng iba dyan sa abroad. May ganun yan, ano?
Yung mga simpleng bagay sa bahay, halimbawa, nawawala kunyari yung ano, siguro ginamit na naman yan. Ginamit na naman. Yung sabon, lumiit. Pagtingin mo, ginamit na naman yung sabon ko. Kung maunti na naman yung shampoo ko, sabi ko, huwag gagamitin ito, akin to. Lagi na lamang, mula sa malaking bagay hanggang sa pinakamaliit na bagay, madalas po tayo vulnerable. Potential tayong magduda, magsuspetsa sa iba. Kailan ba nangyayari ang pagsususpecha? Bakit tayo nagsususpecha? Number 1, kapag meron tayong hindi maipaliwanag na pangyayari. Pag wala tayong maisip na kasagutan dun sa sitwasyon na kinapapalooban natin o dun sa nakikita natin, nagsisimula ng magsuspecha. Pangalawa, kapag may mali kang pagkilala sa tao. Kapag may mali ikaw na pagkilala sa tao. Ibig sabihin, siguro ginawa mo to. Siguro ginawa niya yan. Siguro siya ang may promotor. Siguro siya ang mayroong utak dito. Siguro yan. May maling pagkilala. Lagi na lamang ang ibang tao, feeling mo, laging kalaban ka. Lagi na lang ikaw inaapi. Pangatlo, nagkakaroon tayo ng suspecha kapag tayo ay insecure. Insecure. No? Parang wala tayong kumpiyansa sa sarili. Pakiramdam mo, lagi kang inaapi. Pakiramdam mo, lahat ng tumingin sa iyo, may masamang balak. May napatingin sa iyo, naku, pinagchichismisan na naman ako niyan. Insecure ka masyado. Wala kang kumpiyansa sa sarili mo. Kapag yung tatlong yon nagsama-sama, sigurado, tamang maling akala ka na naman. Tamang maling suspetsa ka na naman. Sino nahihirapan? Pag tayo nagsususpecha, sino? Tayo rin. Sira na agad ang araw mo, wala ka na naman sa mood, ang bigat-bigat ng pakiramdam mo, namumugto na naman ang mata mo. Tayo rin ang nahihirapan sa maling suspetsa o sa mga maling akala. Tingnan niyo po, ano ang ginawa ni Jesus para palayain si Maria Magdalena sa kanyang pagsususpetsa? Ano ginawa ni Jesus? Tinawag niya sa pangalan, Maria. Maria. Yung hardinero, hindi niya akalain na si Jesus pala yung kanyang kausap. Kaya nung narinig niya yung hardinero, tinawag siya sa pangalan niya, Panginoon, ikaw pala yan. Biglang nawala yung suspetsa, yung mga maling akala. Bakit? Nung tinawag ka sa pangalan mo, nung si Maria ay tinawag sa pangalan mo, una, nakilala mo ang boses. Ang Panginoon ito. Ang Panginoon ito. Na naririto ang Panginoon, Jesus, lahat ay magiging maayos na. Magiging maliwanag na. May kasagutan ang Panginoon. Everything will be okay. Pangalawa, yung pagtawag sa pangalan, kapag tinawag ka sa pangalan, uy, kilala ako. Di ba, may ganun yun? Tinawag ako sa pangalan, kilala ako. Tuwang-tuwa ka. Bakit? Dahil naramdaman mo, mahalaga ka. Mahalaga ka. Hindi mo kailangan maging insecure. Mahalaga ka. Kinikilala ang halaga mo. Kinikilala kung sino ka. Tinawag ka eh. Yung unang ginawa ni Jesus kay Maria Magdalena. Nagkaroon ng kapayapaan at kalayaan mula sa maling paghihinala o suspetsa ang Maria Magdalenang bigat na bigat sa kanyang sarili at nararamdaman. Pinalaya siya ng Panginoon. Sa mga panahon na ito, marami tayong suspetsa. Kailangang may pailuwanag kung ano nangyayari sa paligid natin.
Pakinggan po natin ang boses ng Panginoon. Tumingin tayo sa Panginoon. Alam natin ang Panginoon is in control. God is in control. Ang mahal na poong Jesus Nazareno, nakasakasama natin sa buhay natin, sa iba't ibang yugto ng buhay natin. This time, kasama pa rin natin siya. Mahalaga tayo. Ano pa man ang nangyari sa atin, nawala man ang lahat ng kabuhayan mo dahil sa bagyong ito, inanod ang buong bahay mo, mahalaga ka pa rin. Pinahahalagahan ka ng Diyos. Nawa, tayo mismo ang ating pakikipagkaibigan sa ibang tao, tayo mismo ay maging daan para yung mga maling akala at suspetsya ng ating kapwa, ng iba, ay mawala, maibsan sila, makalaya sila sa mabigat na pakiramdam ng mga maling akala dahil sa maayos, mabuti nating pakikitungo o pakikipagkaibigan sa kanila. Magsitayo na po ang lahat. Naranasan ni Maria Magdalena ang kagalakan ng pagtatagpo nila ni Jesus sa muling pagkabuhay nito. Nawa ang maluwalhating pangyayaring ito ay maghatid ng kahulugan at pagbabago sa buhay natin sa ating sabihin. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang simbahan ng Diyos naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at ihatid ang kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang pamayanan ng mga mananampalataya naway magpatotoo sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan, naway makatagpo kay Jesus ng lakas at sigla sa pagbangon sa isang buhay ng katapatan sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasisiraan ng loob dahil sa mga waring walang katapusang mga paghihirap, naway makatagpo sa muling pagkabuhay ng tapang na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng higit na mabuting buhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan ni Jesus na aming manunubos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Idalangin natin ang ating mga kababayan ngayon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na siya ang lubhang naapektuhan ng patuloy na pag-ulan na ito, pagtaas ng tubig, ng dagat, ng ilog, pagtaas ng tubig sa baha. Panalangin po natin sila na nasalanta ang kanilang kabuhayan, ang kanilang mga kasangkapan, lalo tigit yung mga nasaktan, nawawala. Idalangin po natin na sa mga sandaling ito, maging matibay tayo sa pagkapit sa Panginoon, na ating mapaalala sa ating sarili na hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil tayo ay mahalaga sa Kanya. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus,
Maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ama, tanggapin nawa namin ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo at ang aming buhay sa hinaharap sa piling mo. Hinihiling naming ipagkaloob mo na maranasan namin ang bunga ng kanyang muling pagkabuhay sa aming sariling buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Puri-puri ka, Diyos, sa mga lumasong ng tatangindahan loob, maya alay mula sa bunga ng aming paggawa ang tinamay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Puri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Papuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nakahanda. Ngayong si Santa Maria Magdalena ay aming ginugunita, yamang ang kanyang inihaing pagmamahal ay malugod na tinanggap ng iyong anak. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, sapagkat ang iyong habag ay hindi kabawasan sa iyong kapangyarihang ipinangaral sa tanan, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Sa isang hardin ay nagpakita siya kay Maria Magdalenang buong buhay ay nagtangi sa kanya. Sa krus, siya'y saksi sa kanyang pagpanaw, ang naghanap sa libingan sa kanyang pagdalaw, at ang unang nag-alay ng pagsamba sa bumangon mula sa mga patay, at nang isugo bilang apostol, ay idinangal kasama ng mga apostol upang ang mabuting balita ng buhay na bago ay maiparating hanggang sa dulo ng mundo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin, pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na Ipagbunyi po ang natin lahat. ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayoy aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkapakasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ng aming arsobispo si Jose, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ano pa man ang ating nakaraan, ano pa man ang ating kalagayan, hindi tayo pababayaan ng Diyos, sapagat itinuturing niya tayo bilang Kanyang mga minamahal na anak. Kung kaya't bilang isang pamilya, tumawag tayo sa ating nagmamahal na Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo mga kadiboto. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pakikinabang, mag-upapaw nawa sa amin ang nananatiling pag-ibig na siyang nagdulot ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niyang si Kristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan,
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.